May mga nilalang na kung ating pagmamasdan, tila ba hindi tumatanda. Ang kutis nila'y nananatiling malasutla sa kabila ng paglipas ng mga taon. Maaaring may ginagamit silang produkto upang kakisigan ay hindi kumupas. O maaari rin may hiwagang bumabalo sa kanilang katauhan. Tunghayan na natin ang unang bahagi ng kwento ng kababalaghan. At ito ay pamamagatan natin ang lihim ni Ricardo sa isa na naman gabi na lagi. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Sasama ka sa akin. Hindi! Tumigil ka sa pagpipiglas. Ayoko! Sino ka ba? Bakit ka nakamaskara? Tumingin ka sa aking mga mata. Hindi! Ayoko! Tignan mo ako. Tumingin ka sa aking mga mata. Ayoko! Tumingin ka. Ayoko! Ayoko! Ngayon, sasama ka sa akin ng maayos. Oo. Tayo na. Hindi tayo dapat abutan ng liwanag. Kailangan madala kita sa aking Panginoon sa tamang sandali. Nararamdaman ng mga aso ang aking pagkilos. Kailangan bilisan natin. Tayo na. Walang dapat makakita sa atin. Walang dapat makaalam sa gagawin ko sa'yo. Umaalalaw na naman ang mga aso sa paligid. Matagal na silang tahimik. Nagsisimula na naman kaya. Pero, dalaga pa ako nung uli kong marinig ang mga pag-alulong na ito. Hindi. Ayoko. Ayoko nang marinig ang mga alulong. Nagbabadya ito ng hindi maganda. Ayoko nang isipin ang maaaring mangyari. Nagbanta si Senyorito. Walang dapat makalam. Ayoko nang isipin ang maaari pang mangyari. Malapit nang magising ang babaeng ito. Kailangan maipasok ko na siya sa lugar ng sakripisyo. Nasaan ako? Hindi ka na makalalabas dito. Saan mo ako dinala? Pawalan mo ako! Palabasin mo ako dito! Ano yun? Hindi! May himlayan sa harap ko. Isang uri ng nilalang ang nakahimlay. Pero, siya'y buto na lamang. Kalansay! Siya ang aking Panginoon. Narito ka dahil sa kanya. Hindi. Anong gagawin mo sa akin? Anong klaseng Panginoon ang sinasamba mo? Anong kinalaman ko sa kanya? Kailangan niya ang puso mo. Hindi! Palabasin mo ako dito, baliw ka! Wala ka na sa katinoan! Hindi ako baliw. Kailangan sundin ko siya. Hindi! Para manatili akong buhay. Hindi! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako!
May sumisigaw. Pero hindi ko magawang idilat ang mga mata ko. Antok na antok ako. Pero dinig na dinig ko. Isang babae. Humihingi siya ng tulong. Hindi ko magawang idilat ang mga mata ko. Pero naririnig ko. May sumigaw. Kailangan siyang tulungan. Pero antok na antok ang pakiramdam ko. Maawa ka! Huwag mo ako patayin! Kailangan ng Panginoong kukulkan ang iyong puso. Nababaliw ka na! Isang kalansay ang sinasamba mo! Wala siyang buhay! Niloloko ka ng iyong isip! Kaya pakawalan mo na ako dito para mo lang awa! Pakawalan mo na ako! Ano yun? Saan galing yun? Opo, Panginoong kukulkan. Ngayon na. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Ay, baka hawakan! Kailangan buhay ka! Pag dinukot ko ang iyong puso! Ha? Ano yun? Nakatulog pala ako dito sa labas ng bakod. Saan nang galing yung sumigaw? Sino yung sumigaw? Baka pinahihirapan siya ni Ricardo. Isinusumpa ko, Ricardo. Babawiin ko sa'yo si Ana. Kahit ano mangyari, babawiin ko si Ana. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Alanganing oras, nasa labas ka ng mansyon ni Don Ricardo? Ha? Wala ho, Sargento. Nakatulog ako sa pagod. Galing lang ako sa Kahit anong bukid kandalan mo, hindi ka dapat makita ni Don Ricardo sa paligid ng mansyon. Gusto mo ba ipakulong ka niya? Pero, Sumakay ka na dito sa mobile car. Yatid na kita sa inyo. salamat ho, Sargento. Lalakad na lang po ako. Binabalaan kita, Magno. Si Ana, kasal na kay Don Ricardo. Kalimutan mo na ang dati mo nobya. Makapangyarihan sa lugar na ito si Don Ricardo. At kung ayaw mo magka-problema, kalimutan mo na si Ana. Kung ano man ang binabalak mo para guluhin pa siya, kalimutan mo na! Panginoong kukulkan, ang unang puso mula sa isang babaeng berhen, inaalay ko sa iyo. Bago matapos ang kabilugan ng buwan, Panginoon, may aalay ko ang bilang ng puso na kailangan mo para muli kang mabuhay. Ito na ang pinakahihintay ko. Ang muli kitang makapiling. Ang muli kang maghari. Senyorito, maaga po kayong nagising. Ano pong ginawa niyo sa labas ng ganitong kaaga? Ising, binigyan ba kita ng karapatang magtanong? Ay, pasensya na po. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Tandaan mo, ano man ang nakita mo ngayon, ano man ang mga narinig mo, hindi dapat malaman ni Ana. Oo po, senyorito. Ang muling paghahari ng aking Panginoon ay nalalapit na. Walang makakahadlang sa dapat maganap. Trina, wala tayong magagawa kung gusto pa rin makita ni Magno ang dating niyang nobya. Hindi natin siya pwedeng pigilan o kasuhan. Maliban na lang kung makikita siya ni Don Ricardo at ito mismo magsampa ng kaso laban sa kanya. Pag nangyari yun, lalong kawawa si Magno. Tama ka. Pero personal na pasya ni Magno ang ginagawa niya. Labas na tayo ron. Oo nga.
Pero sa tingin ko, dapat malaman ni Magno kung sino ang gusto niyang kalabanin. Dapat niya makita na ngayong kasal na si Ana kay Don Ricardo, wala na siya magagawa para mabawi pang dati niyang nobya. Mas mabuti pa, lumayo na siya kaysa mapahamak pa. Masakit ang ulo ko. Ano oras na? Masyadong mahimbing ang tulog ko. Tamang-tama ang gising mo, mahal ko. Handa na ang almusal natin. Ricardo, kagabi, may narinig akong sumigaw. Isang babae. Humihingi siya ng tulong. Nagsaklolo. Panaginip lang yon, Ana. Hindi. Alam kong totoo yun. Gising ang isip ko, pero hindi ko maidilat ang mga mata ko. Patang-pata ang katawan ko sa antok. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong narinig na sumigaw. O babaeng humihingi ng tulong. Ana, panaginip mo lang ang lahat. Huwag mong guluhin ang isip mo. Hindi totoo ang mga narinig mo. Ising, Senyorita. ipainom mo uli ito kay Ana. Ho, paano po kung magtanong siya? Alam mo nang isasagot mo. Ay, opo, senyorito. Tandaan mo, wala siyang dapat malaman sa lihim ko. Opo, senyorito Ricardo. Ayoko nang inumin yan, Yaya Ising. Pero, Kagabi, matapos kong inumin ang gatas na binigay mo, nakaramdam ako ng sobrang antok. Nahalos maparalisa ako. makabubuti ito sa iyo. O, sige na, inumin mo na ito, Ana. Yaya Ising, kagabi, habang mahimbing ang tulog ko, nagising ako. May sumisigaw na babae. Humihingi siya ng tulong. Pero paralisado ako sa antok. Hindi ko madilat ang mga mata ko at hindi rin ako matayo. Panaginip lang yun. Sige na. Inumin mo muna ito, tapos magpahinga ka na maaga. Ayoko. Hindi pa ako inaantok. Ana? Senyorito, kanina ko pa siya pinapainom pero tumatanggi ho. Akin na. Ito po. Mahal ko, kailangan mo ito para masanay ka sa buhay mo rito sa mansyon. Pero yung narinig ko kagabi, alam kong totoo yun. Kaya nga mas lalo mo itong dapat inumin. Para hindi mo na napapanaginipan ng babaeng yun. Hindi siya panaginip, Ricardo. Alam kong totoo ang narinig ko. Ising, Senyorito. iwan mo muna kami. Opo, senyorito. Mahal ko, hindi kita bibigyan ng makakasama sa'yo. Sige na, inumin mo na to. Ang narinig mo ay panaginip lang. Isang masamang panaginip. Huwag mo hayaang guluhin ito ang isip mo. Walang taong pwedeng mapahamak sa aking tahanan. Lalo na sa loob ng bakuran ko. Ilang oras na raw nawawala yung babae? Wala pang 24 oras. Oo. Pero nagtataka yung mga magulang dahil hindi raw nito ugali ang umalis na walang paalam. Baka naman nagtanan. Wala daw nobyo yung anak nila eh. At kung meron man, hindi raw nito ugali ang maglihim. Anong malay nila? Maaring takot magtapat yung anak nila, kaya nagtanan na lang. Pablo, hindi magre-report dito sa presinto ang magulang kung hindi sila nag-aalala. Pinuntahan nilang malalapit nitong kaibigan at walang nakaalam kung nasaan ang anak nila. Ang sabi ko, umuwi na muna sila. Kapag sa gabing ito, hindi pa rin umuwi ang anak nila, saka natin sila tutulungan maghanap.
maingay. Tumingin ka sa aking mga mata. Tingnan mo ang aking mga mata. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Ngayon, sasama ka sa akin ng maayos. Oo. Sasama ako sa'yo. Matutuwa ang aking Panginoong kukulkan. Ang pangalawang alay ay makikita na niya. Hindi ako mapakali. Umaalulong na naman ang mga aso, katulad kagabi. Pero hindi ako pwedeng pumunta sa labas ng mansyon ni Don Ricardo. Baka makita na naman ako ni Sargento Trina o kaya si Major Pablo. Mahirap na. Pero hindi ako titigil. Kailangan makagawa ko ng paraan para makausap ko si Ana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya muling nakikita. Ang mga aso. Umaalulong na naman. Sisilipin ko nga dito sa bintana. Malakas ang kutob ko. Ang musuleyo. Yun ang dahilan kung bakit maingay ang mga aso. Ang lihim ng musuleyo. Naroon ang dahilan. Pero noon pa man, pinagbawalan na ako ni Senyorito Ricardo na pumunta doon. Ang mahabaging langit. Ano ang nakatago sa musuleyo? Ay, sana po kunin niyo na ako. Ayoko na magpatuloy sa ganitong buhay. Ayoko na magpatuloy bilang alipin ni Don Ricardo. Sigaw ng babae. Alam ko totoo ang sigaw pero hindi ko magawang idilat ang aking mga mata. Ang buo kong katawan. Hindi ko maigalaw sa sobrang antok na nararamdaman ko. Ano nangyayari? Sino ang babaeng sumisigaw? Maawa ka! Kailangang bukutin ko ang puso mo habang buhay ka pa. Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Sino yun? Saan galing ang tinig na yun? Siya ang aking Panginoon. At mahigit 100 taon na siyang naghihintay para muling makabangon at maging isang nilalang na makapangyarihan. Hindi. Nababaliw ka na. Walang nilalang na ganyan. Hindi totoo sinasabi mo. Siya ang Panginoon kong si Kukulkan. At para sa kanya, kaya kita dinala rito. Hindi. Wag. Maawa ka. Maawa ka. Magno, si Major ito. Magno! Sir, Major Pablo, wala po akong ginagawang masama. Hindi ako pumunta sa mansyon ni Don Ricardo at Hindi ito tungkol doon, Magno. kung ganun, tungkol saan po ito? May nawawalang dalaga. Malapit lang dito sa inyo. Naalimpungatan ng magulang nito. Nagising sila sa lulong ng mga aso at nakita nilang bukas ang bintana sa kwarto ng anak nila. Wala na rin ang anak nilang dalaga.
Ano pong kinalaman ko yan? Ha? Tulungan mo kami maghanap, ha? Kabisado mo itong lugar, eh. Tulungan mo kami maghanap. Opo, Panginoon ko. Hindi! Hindi! Bitiwan mo ako! Ayoko pa mamatay! Wala nang magagawa ang iyong pagpipiglas. Hindi! Tulong! Tulungan niyo ako! Sino man ang nakakarinig sa akin? Narito ako sa loob! Nandito ako sa loob ng... Hindi ko alam kung nasaan ako! Tulungan niyo ako! Halika rito! Ay! Bitiwan mo ako! Maawa ka! Maawa ka sa akin! Panginoon, ang puso ng pangalawang birhen. Alay ko sa'yo. Hindi! Ngayon na! Narito na, Panginoong Kukulkan. Narito na ang ikalawang puso ng birhen. Alay ko sa'yo. Tumibok na ang iyong puso! Buhay na ang iyong puso. Ilang gabi pa at iaalay ko na sa iyo ang babaeng nakalaan upang maging ganap ang pagbabalik mo dito sa mundo! Opo, Panginoon, hindi kita bibiguin. Maghahari ka muli dito sa mundo. Ang mga ulupong, iba't ibang ahas na alipin mo, lahat sila ay muling magsasama-sama upang paglingkuran ka! Ricardo, nakarinig na naman ako ng pagsigaw ng isang babae kagabi. Ana, mabuti siguro maglibang-libang ka. Binabangungot ka sa pagtulog mo. Hindi. Alam kong totoong lahat. Hindi ka ba nagigising? Maingay ang mga aso, umaalulong. Pagkatapos sigaw ng babae, humihingi ng tulong. Mahimbing ang tulog ko kagabi. Wala akong narinig. Pero alam ko, naniniwala akong totoong mga narinig ko. Ana, mahimbing rin ang tulog mo. Binangungot ka lang. Pero Ricardo, Halika na. Mag-almusal na tayo. Maganda ang panahon ngayon. Ipapasyal kita sa asyenda. sandali. May gusto sana akong itanong. Ano yun, mahal ko? May ilang linggo na tayong kasal. Bakit hindi mo ako tinatabihan? Sa ibang kwarto ka natutulog. Gusto kong matutunan mo akong mahalin bago kita angkinin. Ricardo, Binili kita sa mga magulang mo. Naging pambayad utang ka. Pero hindi ibig sabihin nun, aangkinin kita ng sapilitan. May layunin. Kaya kita binili, Ana. Nakalaan ka para sa higit na malaking layunin. Tiyak na napagod kayo, senyorita, sa ginawa niyong pamamasyal, ano? nakakapagod nga, Yaya Ising. Napakalawak ng hasyenda. Uy, paghahanda kita ng malamig na maiinom. Gusto mo bang magmerienda? Nauuhaw lang ako, Yaya Ising. Pero may gusto sana akong itanong. Oh, ano yun? Tungkol saan? Ano ang malaking bahay na yun? Yung nasa likod nitong mansyon? Hindi yan bahay, senyorita. Ang tawag ni senyorito sa tinitingnan mo, yan ay musoleo. Musoleo? Oo. Ano ang musoleo? Hindi ba bahay rin yun? Hindi. Ang alam ko, doon inilalagak yung mga patay. Yung mga ninuno ng namatay. Pero, hindi ako sigurado. Hindi ko alam. Oy, sige, ikukuha kita ng malamig na... Sino nakalibing sa musoleo, Yaya Ising? Hindi ko nga alam, eh.
At kung pwede sana, senyorita, huwag ka na ulit magtatanong tungkol sa musuleyo. Pinagbabawal ni senyorito Ricardo ang pag-usapan yan eh. At lalong-lalo na ang pagpunta doon. Huwag na wag kang pupunta doon sa musuleyo. Ano ang sinabi sa'yo ni Ising tungkol sa musuleyo? Wala. Parang ang natakot siya sa pagtatanong ko eh. Pupunta na ako sa kwarto ko. Ricardo, bakit ayaw mong pag-usapan ng musuleyo? Bakit pinagbabawal mo na puntahan o lapitan yun? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Komportable ang buhay mo. Ibinibigay ko ang lahat ng kailangan mo, Ana. Yun lang ang mahalaga. Pero Ricardo, kung tinuturing mo talaga akong Mas makabubuti sa'yo kung hindi ko sasagutin ang mga tanong mo. Ricardo! Dadalhin nito ni Ising ang gatas mo. Bago ka matulog, inumin mo yon. Ayoko na. Napapansin kong napapahimbing ako ng gusto tuwing iinumin ko yon. Para ako napaparalisa. Na kahit anong pilit kong gumising sa gitna ng gabi, hindi ko magawa. Kahit ang mga mata ko, hindi ko maidilat. Para sa kabutihan mo. Kaya kita pinabibigyan ng gatas. Ano ang nasa gatas, Ricardo? Bakit kailangan ko itong inumin gabi-gabi? May tinatago ka ba sa akin? Ano ang nagaganap rito sa mansyon kapag tulog na ang lahat? Bakit may naririnig ako mga babaeng sumisigaw? Alam kong totoo ang mga sigaw. Gising ako, Ricardo. Nagigising ako sa mga sigaw. Pero hindi ako makagalaw. Ano nangyari, Major? Hindi namin nahanap yung nawawalang dalaga. Ni walang nakakita o nakarinig ng kahit ano. Maliban sa alulong ng mga aso. Ilang gabi na nga umaalulong ang mga aso? Nakakapagtaka eh. Parang may huwagang nangyayari sa paligid. Tinulungan ka ba ni Magno? Oo, pero pinauwi ko na siya. Sabi ko, bukas na namin ipagpapatuloy ang paghahanap. Inihatid mo ba sa bahay nila? Hindi. Maglalakad na lang daw siya pa uwi. Sanay daw siyang maglakad eh. Naku, hindi mo dapat pinayagan. Bakit naman sa rento? Duda akong pupunta na naman sa mansyon ni Don Ricardo yun. Nung isang gabi, nakita ko siya nakatambay sa labas ng bakod. Hindi pa rin niya matanggap na asawa na ni Don Ricardo ang dati niyang nobya. O ano naman ang mapapalaan niya kung umistambay siya sa labas ng mansyon? Natitiya kung hindi ganun kadali para makalapit siya sa mansyon. Lalo nang makausap pa niya si Ana. Umaalulong na naman ang mga aso. Pero ayoko magpatalo sa takot. Kailangang matanaw ko si Ana. Kailangang masiguro kong buhay siya at talagang maligaya sa piling ni Don Ricardo. Sino yun? May lalaking nanggaling sa bukuran ng mansyon. Nagmamadali siyang umalis. Palayo. Pero sa ilaw na galing sa poste, kitang-kita ko. Nakamaskara siya. Sinong lalaking yun? Magandang dalaga. Gumising ka. Sino ka? Bakit nakamaskara ka? Sasama ka sa akin. Hindi. Ayoko. Kung panaginip ito, sana magising na ako. Hindi ako panaginip. Tumingin ka sa aking mga mata. Ayoko. Tumingin ka, sabi. Tumingin ka! Hindi. Ayoko. Bitiwan mo ako. Sisigaw ako. Pinipilit mo akong gawin ito! Ngayon, dadalhin na kita sa aking Panginoon. Kailangang isara ko kagad ang musuleyo. Malapit na magising ang babaeng ito. Ihiga ko na siya.
Nasaan ako? Hindi. Ikaw ang lalaking nakamaskara. Saan mo ako dinala? Ihahandog kita sa aking Panginoon. Malapit na siyang bumalik. Malapit na ang muli niyang paghahari. Sinong Panginoon ang tinutukoy mo? Nasaan ako? Nasaan ako? Hindi! Ang lugar na to, biglang nagliwanag. Parang tibok ng puso ko ang nadidinig ko. Sino yung umungol? Ang aking Panginoon. Ang hari na aking pinaglilingkuran. Halika, ipapakita ko siya sa'yo bago kita ialay sa kanya. Kalansay ng isang nilalang at ang puso nito tumitibok. Anong ibig sabihin nito? Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo ako! Maawa ka! Bitiwan mo ako! Opo, Panginoon ko. Iaalay ko na siya sa'yo. Hindi! Isa siyang halimaw! Isa siyang halimaw! Halika rito! Maawa ka sa akin! Ang puso mo! Kailangan niya ang puso mo para patuloy siyang lumakas! Hindi! Maawa ka! Ang puso mo! Yan ang kailangan ng aking Panginoon! Ang puso mo! Hindi! Nagising si Ana. Narinig niya pagsigaw buhat sa musoleo. Yaya Ising! Buksan mo ang pinto ng kwarto ko! Bakit nakalak ang pinto ko? Hindi niya ininom ang gatas. Niloko niya ako Sabi niya dadali niya sa kwarto doon niya iinumin. Hindi niya ininom kaya gising na gising ngayon. Yaya! Yaya Ising! Gisingin mo si Ricardo! May babaeng sumigaw na rinig ko! Galing sa musoleo! Senyorita, patawad. Di kita pwedeng palabasin sa kwarto mo. Bakit Ising? Bakit nakalak ang pinto ng kwarto ko? Utos ni Senyorito Ricardo. Bakit? Buksan mo to! Kailangan tulungan natin yung babaeng sumigaw! Ay hindi. Mas mabuting magbingi-bingihan ka na lang. Hindi mo alam ang kapangyarihan ni Senyorito Ricardo. Mabuting manatili ka sa kwarto mo kesa mapahamak tayong lahat. May nakita akong lalaking papalabas ng bakuran ni Don Ricardo. Nakamaskara siya. Sinundan mo ba? Oo, Sargento. Pero nang magawi siya sa isang madalim na lugar, biglang nawala. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. May dala bang mahiwagang lalaki? Mga gamit? Sa tingin mo nagnakaw siya? Hindi, wala siyang dala. Teka. Paano mo nalamang nakamaskara siya? Nang mapatapat siya sa isang poste na may ilaw, nakita ko nakamaskara siya at ang suot ng damit at pantalon, lahat itim. Sino kaya ang lalaking yun? Ay, baka naman tangka magnakaw sa mansyon. Teka. At ikaw naman, Magno, no? Anong ginagawa mo sa mansyon? Hindi ba't pinagsabihan ka na ni Sargento na layuan mo si Ana? Major Pablo, tuluyan ko lang lalayuan si Ana kung siya mismo ang magsasabi sa akin. Masaya na siya sa piling ni Don Ricardo at hindi na niya ako gustong makita pa. Senyorito, may dugo yung damit niyo. Bakit gising ka pa? Oh, Anong ginagawa mo dito sa may pintuan? ay, patawad po hinihintay ko kayo. Si Ana, hindi niya ininom yung gatas. Gising ho. Dinig na dinig niya yung babaeng sumigaw mula sa musoleo. Hindi.
Hindi mo ipinainom ang gatas na may gamot? Binigay ko nga, senyorito, pero niloko niya ako eh. Sabi niya sa kwarto niya iinumin. Kinuha niya pa nga sa akin yung gatas. Nakala ko naman na ininom nga niya. Hindi. Kailangan ngayon ko na isagawa ang sakripisyo. Ah, anong sakripisyo? Ang sakripisyo na ikaw sana ang gagawa. Po. Pero natuklasan ko noon na hindi ka na berhen. Senyorito, hindi ko maintindihan. Natatandaan mo, noong 20 anyos ka lang, binili kita sa iyong magulang. Pinakasalan kita. Pero kailanman hindi mo ko inangkin. Dahil ang dapat, isakripisyo ay isang berhen. Pero senyorito, natakot ako magalit ka sa akin nung unang gabi natin. Kaya pinagtapat ko agad na hindi na ako birhen. Na naangkin na ako ng aking unang nobyo. Kaso nagalit ka. At isinumpa kong papatayin ko ang pamilya mo. Pati ikaw. Nagmakaawa ako. Tandang-tanda ko pa nagmakaawa ako sa iyo noon eh. Magpapaalipin ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Huwag mo lang idamay ang aking magulang at mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, buhay ka pa. Pero binigo mo ko, Ising! Kinirit, nasasakal ako. Hindi ka naging maingat. Ako makainga. Ang nagaganap sa Mausoleo ay sagrado para sa akin. Hindi yun dapat malaman ni Ana. Maawa ka. Maawa ka. Major, Sargento, hindi po maganda ang kutob ko. Paano kung bumalik ang mahiwagang lalaki? Magsama pa siya ng iba at salakayin nila ang mansyon. Ayoko mapahamak si Ana. Anong gusto mong gawin natin, Magno? Hindi tayo pwedeng pumunta roon dahil lamang sa kutob. Oo nga. Kailangan may matibay tayong dahilan. Ebidensya. Nakikiusap ako. Kahit pasamahan niyo ako sa inyong tauhan. Gusto ko lang po masiguro na walang nangyayaring masama sa mansyon. Ricardo! Salamat binuksan mo ang pinto. Kanina pa ako nagmamakaawa kay Yaya Ising na buksan itong pinto. Narinig mo ba? Ginising ka ba ni Yaya dahil sa babaeng sumisigaw at... may dugo ang damit mo. Kailangang ialay ka na ngayong gabi. Ialay na paano? Hindi mo ininom ang gatas. Nagkasala ka, Ana. Hindi ko maintindihan. Ano ba to, Ricardo? Bakit umiiyak si Yaya Ising? Bihisan mo na siya. Ihanda mo na sa gagawin kong pag-aalay. Bilisan mo! Opo, senyorito. Ano nangyayari? Yaya Ising, bakit takot na takot ka? Anong ginawa sa'yo ni Ricardo? Hindi siya tao, Ana. Hindi mo ba napansin yung kutis niya? Ni walang kulubot. Hindi siya tumatanda. Siya ay nilalang ng kadiliman. Anong nilalang ng kadiliman? Hindi ko maintindihan. Kung totoo yan, bakit ka nagtitiis na manatili rito? Dahil kailangan ko itong gawin para mailigtas ang mga magulang ko't kapatid. Yaya Ising? Dati niya akong asawa. Tulad mo. Binili niya ako sa aking magulang. Ngunit nung inamin ko na hindi na ako birhen, nagalit siya. Hindi raw niya ako maiaalay dahil hindi na nga ako birhen. Iaalay saan? Ewan, hindi ko alam. Wala akong alam. Basta ang natatandaan ko, nagmakaawa ako sa kanya na huwag patayin ang aking pamilya at magpapaalipin ako sa kanya hanggang sa huli kong hininga. Kailan ito nangyari? Nung 20 anyos ako, nung kaedad mo ako. At hindi mo alam kung saan ka sana iaalay? Oo, di niya sinabi sa akin. At hanggang ngayon, di ko alam. Maliban dun sa duda kung may kinalaman ito sa Mausoleo na kahit kailan ay hindi ko pa nakita ang loob.
Hindi na ako pwede mag-aksaya ng panahon. Bago mo pa ako matakasan, kailangang maialay na kita. Pumasok na kayo! Ialay saan? Senyorito, hindi na po ako papasok dahil... Mga ahas! Maraming ahas! nilampasan tayo. Lahat sila patungo sa loob ng musuleyo. Hindi! Ayoko! Anong ibig sabihin nito? Senyorito, ayoko pong pumasok sa musuleyo. Papasok kayo! Tayong lahat ay papasok! Senyorito. Dahil ngayong gabi, mangyayari ang huling ritual para sa aking Panginoong si Kukulkan! Pumasok kayo! Ay, Pasok na! hindi, ayoko. Ay, ang mga ahas ang lalaki, ang dami nila. Ayoko, Ricardo! Maawa ka sa amin! Mga ahas! Dalhin niyo sila sa loob! Ay, Sa ating Panginoong si Kukulkan! Pinulumutan ako! ako rin. Ay, hinihila tayo. Papunta doon sa loob ng musuleyo. Hindi! Maawa ka, Ricardo! Anong gagawin mo sa amin? Maawa ka! Gabi na. Kung hindi ka namin sasamahan sa mansyon ni Don Ricardo, siguradong pupunta ka pa rin ng mag-isa ron. Kaya para matapos na yung kalokohan mo, sasamahan ka namin ni Major Pablo. Pero Magno, huli na ito ha. Huling pagkakataon na kukonsintihin namin ang kabaliwan mo kay Ana. Maawa ka sa amin, Ricardo! May pusong tumitibok. Malakas. Hindi! May bumangon mula sa himlayan! Dito sa loob ng musuleyo! Lumiwanag. Ana, may iba pang mga babae dito sa loob. Patay na sila! Ang mga dibdib nila duguan! Oo, dinukot ko ang kanilang puso upang ialay sa aking Panginoon. Ang aking Panginoon, si Kukulkan, ang Diyos ng mga ulupong, serpiente, at lahat ng gumagapang sa lupa! Nasaan ang babae? Nagsalita ang nilalang! Kalansay ang buo niyang katawan. Pero ang kanyang mukha may laman. Si Ana ang alay na magbubuong muli sa kanyang katawan. Hindi! Hindi totoo yan! Paanong alay? Anong gagawin niya sa akin? Panginoon, ang huling birhen, narito na siya. Makukumpleto na ang pagbabalik mo dito sa mundo. Kunin mo na siya! Ay! Yaya Ising, tulungan mo ako! Tinutulak ako ng mga ahas patungo sa nilalang! Senyorito, wag! Maawa ka kay Ana. Ako na lang ang patayin niyo. Ako na lang. Sarento, dito na tayo pumarada sa medyo malayo para hindi marinig sa mansyon ang makina ng kotse. Maiwan ka na rito, ha? Ako na lang ang sasama kay Magno. Sigurado ka? Oo, kaya ko na ito. Sige na, sara mo na ang pinto. Sandali lang kami ni Magno. Natitiyak ko, wala namang magiging problema. Oh, tayo na, Magno. Mag-uumpisa na tayong maglakad patungo sa mansyon. Wag! Ako na lang. Ano yun? Ako na lang. Wag. Narinig niyo po yun, Major? Oo, nagmumula sa bakuran ng mansyon. Maawa ka! Maawa ka, Ricardo! Si Ana! Hindi ako maaaring magkamali, sir. Si Ana yun! Tayo na. Puntahan natin ang pinagmumula ng mga sigaw. Kailangan mailigtas sila. Ang babae nakukumpleto sa akin. Hindi! Bitiwan mo ako! Gawin mo na ang dapat gawin, Panginoong Kukulkan. Kasabay ng muli mong paghahari. Ako ay mananatiling tapat mong alipin. Yaya Ising! Ana! Hindi ako makagalaw.
sumupot sa akin ng ahas. Maawa kayo! Maawa kayo! Ang puso ng Birhen. Dukutin mo na! Dukutin mo na, Panginoon ko! Malinis na malinis siya. Opo, Panginoon. Hindi ko siya ginalaw. Birhen siya! Hindi! Huwag mo ako hawakan! Maawa ka! Maawa kayo! Dukutin mo na ang puso niya! Dukutin mo na, aking Panginoon! Ana! Ana, nandiyan ka ba? Magno! Magno, nandito ako! Ililigtas kita! Papatayin ka rin nila, Magno! Maraming ahas dito sa loob! Hindi sila makakapasok dito, Panginoon. Gawin mo na ang sakripisyo upang makumpleto na ang iyong pagbabalik! Ang puso ng Birhen. Narito na ang puso ng Birhen. Hindi mabuksan ang pinto ng musuleyo. Napakalaki ng musuleyong ito. Parang isang simbahan. Ano kayang nasa loob nito? Major Pablo, kailangan makapasok tayo. Nasa panganib si Ana. Teka, ito ang pinakamabuti. Sirain natin ang lock. Tumabi ka. Bumukas na! Ahas? Maraming ahas. Handa silang tumuklaw. Hindi tayo makagagalaw. Magno! Ayoko pang mamatay! Si Ana! Nakikita ko na siya! Babarilin ko mga ahas. Tumakbo ka. Iligtas mo si Ana. Ana, ililigtas kita! Akin ang Birhen na ito. Sa akin na siya. Hindi! Maawa ka! Huli ka na, binata! Hawak na ng aking Panginoon si Ana! Hindi! Ana! Mahal kita! Ililigtas kita! Dukutin mo na ang puso niya! Hindi! Wag! Kailangan kumilos ako ng mabilis. Wag! Ana, nailigtas kita. Pero natuklaw ka ng mga ahas. Inukot ko ang puso ng nilalang. Bago niyo nadukot ang puso mo. Oo. Oo, mahal ko. Sabay na naagnas ang nilalang at si Don Ricardo. Matapos mong dukutin ang puso ng nilalang at ang mga ahas sa tulupong. Kusa nilang nilisan itong musuleyo matapos maagnas sa mga kampo ng kadiliman. Iligtas niyo si Magno. Dalhin natin siya sa manggagamot para niyo ng awa. Hindi na ako magtatagal. Ana, ligtas ka na. Nailigtas kita. Sapat na yun. Hindi, Magno! Huwag mo akong iwan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang malinis at tapat na pag-ibig ni Magno ang siyang nagligtas kay Ana sa kamatayan. Ngunit kapalit naman ito ay ang buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Hindi na maipaliliwanag ang hiwagang naganap. Ngunit ang mahalaga, natapos na ang kasamaan ni Ricardo at ng kanyang Panginoon.
dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lihim ni Ricardo sa isa na naman gabi ng lagi.